Mahigit 100 sibilyan ang nasa kamay raw ngayon ng mga rebelde sa Zamboanga City. Magkakahiwalay ang mga bihag. Hawak umano ng iba't ibang commander ng isang faksyon ng MNLF. Mula sa Camp Aguinaldo, nakatutok live si Steve Dailisan. Steve! Mel, 2 araw na ang tensyon sa Zamboanga City kaya ang Armed Forces of the Philippines itinaas na sa red alert status ang buong Western Mindanao Command. 5 barangay pa rin ang patuloy na hawak ngayon ng mga supporter ni MNLF Chair Nur Miswari. Sa Santa Catalina, Santa Barbara, Talon-Talon, Rio Hondo at Mariki, nakordonan na raw ng mga sundalo at pulis ang mga naturang barangay. Gayunman hanggang kaninang umaga may mga putukan pang naganap. Pero sabi ng militar, patuloy silang naka-stand down sa mga barangay na mahigpit nilang binabantayan. Ibig sabihin nito, naka-defensive stance lang daw sila. Wala raw silang gagawing pag-atake. Hindi muna kami nag-a-advance into the areas where they are. Okay? Doon muna kami, we're situated in the area wherein we can cordon them off. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA News, ang leader na si Ustad Saber Malik at 7 nitong kasama, bihag ang may 20 hostage at ginagamit na human shield o panangga. Isa pang commander ng MNLF daw na nasa ibang barangay, may 30 armadong kasama at 80 hostage ang hawak. Si Commander Ismael Dasta naman daw na may 30 bihag na hawak at may kasamang 80 miyembro ng MNLF. Pinamumunuan naman daw ni Commander Ugong ang 30 MNLF at bihag ang 20 sibilyan sa Talon-Talon Mosque. Nasa sitio Salinas naman daw ang grupo ni Ustad Asamin Hussein kasama ang 18 MNLF fighters. Ayon na mismo sa AFP, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga bihag na hawak ng MNLF. Since we are located in the fringes, we have not yet entered these communities. So it's possible that there's still some people who are trapped. Ang sabi ng isang nakausap ko sa telepono na residente sa Barangay Mampang, nakakatakot pa rin ang sitwasyon sa kanila. May ilang babaeng nakalikas pero marami pa raw ang naiwan. Nung gabi, pinapasok na sila mga bahay-bahay dito. Kumukuha sila ng mga hostages. Pero meron kang nakita mga armadong MNLF? Ano yung mga bit-bit nila kamo na mga armas? Sir, RPG. Oh. RPG, Garan, yung mga M16, lahat sir, mga high-powered sila sir. Okay. Mga bandang alas 10 ng gabi yun, sir. Ang mga barangay na may mga armadong MNLF, di raw mapasok kahit ng ambulansya. Wala raw maipasok na tulong o pagkain kaya't gutom na raw ang mga bihag. Wala raw maipasok na tulong o pagkain kaya't gutom na raw ang mga bihag. Ang mga natrap sa mga lugar na ito pero hindi bihag, handa na raw lumaban. Marami kami rito, sir. Halos lahat, sir. Mga lalaki rito. May armas? Yes, sir. Pero yung iba, sir, hawak, sir, itak. Depensa lang sir, kasi sa pagkagabi sir, pinapatay namin lahat ng ilaw dito. Tapos nagkakas lang kami sir, kung sakalang bumatok sila sa lugar na to, medyo looban man to, magkwasa lang ng mga tao rito, mabanata namin sila. Huwag natin i-risk din ang mga sarili natin. Ito yung mga seasoned fighters. Paubayan nyo sa sanatahan lakas ng Pilipinas. Mel, kabilang sa mga kondisyones na inilatag ng MNLF para palayain yung kanilang mga hawak na bihag ay yung pag-atras ng pwersa ng pamahalaan papalayo sa kanila at ipakausap daw sa kanilang isang political figure na didinig dun sa kanilang mga hinaing. Pero matibay ang pahayag ng AFP, mananatili raw sa kanilang mga posisyon ang mga sundalo at pulis dyan sa Zamboanga City. Mel. Steve, meron bang kontak ang mga otoridad kung kanino mang yung mga bihag? Kahit isa sa mga bihag, Steve? Yan yung hindi nila dinadivulge sa atin. Kanina pa natin tinatanong kung meron na bang mga pangalan. Kasi yan yung tanong ng karamihan dun sa mga nakausap natin dyan sa Zamboanga City. Sa ngayon ay blanco pa rin daw sila kung sino-sino yung mga bihag dyan at hindi pa rin binibigay sa atin ng AFP o ng militar yung pangalan ng mga bihag. Pero pawang mga figures lamang, Mel, dun sa mga iba't ibang lugar yung kanilang naidetalye, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.